na-discover natin, sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, kaya binalik sa National Treasury yung 89.9 billion, hindi naman sobra. Bakit? Ang daming mga pasyente naghihingalo. Walang pang hospital. Ang dami pa nilang pulisiya. Bakit ganun? Makaantay ba ng 24 hours i-admit bago mo gamutin, bago mo i-cover? Buhay po ang nakataya dito. Kung ginamit nyo yung pondo noon pa, wala kayong excess funds. Di ba? Bakit kailangan yung patulogin yung pondo? Ang PhilHealth po, hindi negosyo. Insurance yan na pwedeng meron tayong masasandalan tuwing tayo ay nagkakasakit. Gusto ko lang po mag-report sa inyo bilang inyong chairman ng Committee on Health, Sports, and Youth. At naging issue po itong PhilHealth ngayon, no? Gusto ko lang pong discuss ito. Chairman kasi ako ng Committee on Health. At napakahalaga po sa akin ang health. Kalusugan ng bawat Pilipino ang nakataya dyan. Health is wealth. Kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Once again, we commend the Supreme Court for its continuing oral arguments on the legality of the transfer of PhilHealth excess fund. Alam niyo, naka-13 hearings na po ako dito sa PhilHealth at saka sa HIA. Finally, nabayaran po. Last year, yung 27 billion. HIA yon, services rendered yon, pinagpawisan yon ng ating mga BHW sa inyong barangay, di ba? Yung iba, wala pa nga, di ba? Basta meron kayong opisina, patuloy kong ipaglalaban yan. Dahil, sabi ko nga sa inyo, last year, nabayaran na yung 27 billion. Na-release na yun, pinaglaban natin. Sulit ang pangungulit natin pagpupursige. Dahil services render na yan, pupukpukin ko po ang DBM at DOH na hindi po ako titigil. Bilang mambabatas, chairman ng Committee on Health, paglalaban ko po yan. Ngayon, habang nag-hearing tayo, na-discover natin, sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, kaya binalik sa National Treasury yung 89.9 billion, hindi naman sobra. Bakit? Ang daming mga pasyente naghihingalo. Walang pang hospital. Ang dami pa nilang pulisiya na hanggang ngayon ay anti-poor policies. Di ba? Alam nyo, meron isang nag-viral sa Facebook last week. Diyan mismo sa inyo sa Aklan. Ni-repost ko nga po ito. Alam nyo, nanganak siya. Nagkasakit, na-admit from February 22 to 26. Hindi pa totally gumaling, na-admit siya muli. Sabi ng PhilHealth, uy, bawal i-cover. Kasi wala pang 24 hours. Bakit ganun? Makaantay ba ng 24 hours i-admit bago mo gamutin, bago mo i-cover? Buhay po ang nakataya dito. Dapat ayusin ninyo yung mga anti-poor policies ninyo. Ngayon, habang inuungkat ng Korte Suprema yung issue, lumalabas ang mga ugat ng problema na dati na nating nahukay sa susunod-sunod nating hearing sa Senate Committee on Health. Since last year, Mayo pa ako nag-umpisa, di ba? Ng Committee on Health hearings on PhilHealth and HIA. Tugma po ang aking mungkahi noon sa PhilHealth at sinabi ko sa kanila, kung ginamit nyo yung pondo noon pa, wala kayong excess funds. Di ba? Bakit kailangan yung patulogin yung pondo? Ang PhilHealth po, hindi negosyo. Insurance yan na pwedeng meron tayong masasandalan tuwing tayo ay nagkakasakit. Isang halimbawa na lang po. Napakaliit ng case rates nila. Isang provincial health officer ng Camarines Norte, na-admit siya 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million, wala pang 1% ang sinagot ng PhilHealth. Ngayon, sabi ng PhilHealth, nangako sila, pinapirma ko sila. During budget deliberation, October and November sa Senado, pagdating sa Committee on Health,
Pinapirma ko sila. Sabi ko, taasan nyo ng 50%. Sa kanila yan, sabi na tataasan. Maliit pa rin yan. What is 50% ng 57,000? That is 28,500. I-add mo yung 57,000. 85,500 out of 10 million. That is still less than 1%. Napakaliit pa rin po. Dapat i-expand nila yung benefit packages. Dapat taasan nila yung case rates. Ito yung mga pinangako nila, ha? Dental benefit package. Totoo pa rin daw nila ngayon daw. Coverage for optometric, check-up sa mata, pati libreng salamin. Isasama na raw nila this year. Pinapromise ko talaga sila. Ito pa, meron sila isang pulisiya nun, kalokohan. Yung single period of confinement policy. Alam niyo ba noon, meron ako na-discover, 2013 policy nila. Pag nagkasakit ka ng pneumonia, na-admit ka today, after 2 weeks, nagkasakit ka muli ng pneumonia, sabihin ng PhilHealth, bawal i-cover dahil pareho lang yung sakit mo. Mapigilan mo bang magkasakit noon? Ngayon, tinanggal na nila yan. Pinangako nila. Single period of confinement policy. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Ito po, 24 hours confinement. Kailangan mo magpa-admit ng 24 hours pag nagkasakit. Bakit kailangan ng 24 hours kung minor cases naman? Papili na lang ng gamot kung hindi naman kailangan. Ngayon, nangako sila, lalagyan nila ng itong bagong emergency outpatient services para hindi na kailangan magpa-admit ng 24 hours kung minor cases naman. Maraming pulisiya na dapat nila tututukan. Babantayan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Ngayon, masamang-masama lang loob ko kasi lumalabas na po yung totoo ngayon. Tugmang-tugma sa mga mungkahi natin noon sa PhilHealth hearings natin. Ang sinasabi po ngayon ng mga maestrado. Kaya paalala ko sa PhilHealth, gamitin nyo po ang pondo, pataasin, pagandahin, at palawakin nyo ang mga benepisyo at coverage. Expand benefit packages. Matagal ko lang sinabi sa inyo, pag ginastos nyo yan noon, para sa mga pasyente, wala sanang excess. Kung ginamit nyo sana to expand benefit packages and increase case rates, ilang pasyente na sana ang natulungan at ilang buhay po ang nasaklolo kung ginamit nyo po ang pondo sa tama at hindi winalis ng National Treasury. Kung maaari nga sana, wala kayong dapat na excess funds. Wala namang dapat na excess funds eh. Dapat para sa health yan eh. Napakaraming klaseng sakit. Mag-isip kayo ng mga benefit packages para makover nyo rin po ito. Ang bottom line dito, huwag niyo pong patulugin ang pondo kasi napakaraming Pilipino ang naghihingalo, namamatay, walang pambayad sa ospital at takot magpa-hospital. Yan po ang totoo. Kaya tututukan ko po itong PhilHealth. Pera po ng Pilipino yan. Kaltas sa sahod natin yan. At masaya po ako'y balita sa inyo, sana maging batas po ito. Bilang isa sa mga author at co-sponsor, meron pong isang batas ngayon na magpapababa, amending the Universal Healthcare Law para babaan po yung premium contribution sana this year kung mapirmahan po ito ng Presidente, kung may isa batas po ito. Isa po ako sa author at co-sponsor ng batas niyan. Kaltas sa sahod natin yan, pinagpawisan pa natin yan. Anyway, mga kababayan ko, tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino.